Magandang hapon. Mamaya magandang gabi. As expected, napakatindi talaga ng napakatindi. Maganda po ang maganda pong resulta ng hearing kanina. Kaya kumukontra ako sa mga patutsada nila ni Kiko, ni Bam, ni sino pang ibang dyan, si Lacson o si gusto nila bakit nyo ipa-imbestiga sa NBI? Ha? Ipa-imbestiga nyo sa ombudsman. Okay, bago natin itutuloy, nais ko lang muna babalita na kanina ay talagang matindi yung awa idakpan ang Matita, magandang hapon. Maganda yung resulta ng hearing kanina, may mga nabisto talaga sila sa lahat ng sagot nila. Ang mga contractors. Yung mga contractors nila. Tapos nakakaasar naman yung yung DPWH na wala sila palang control. Kaya nakakalusot. Tapos ang kuwa nakakasar lalo. Hindi na wala pala silang magandang makakalusot talaga lahat ng corruption sa corruption sa construction. Sa ganitong ginagawa ng mga pamahalaan natin. Wala, saka mag-audit. Tapos na ang lahat. Nakatakbo na ang salarin bago sila mag-audit. Ganun po ang sistema na na-discover natin kanina. At ang isa pa ay nandun kanina, medyo nakakatuwa lang ito mga senador kanina. Mas natutuwa ako kasi parang hindi sanay si si Marcoleta. But then, at the end of the day, so far so good naman. At kaya nga ang sa akin, bago ko i-presenta itong topic nito, nais ko lang idiin na hindi talaga ako papayag na ombudsman lang o NBI o kung ano mga fact-finding ang mag-imbestiga dito. Mas maganda yung Senado kasi unang-una, anong nakikita ninyo? Nakikita natin lahat ang mga sagot, ang lahat na hindi mo makikita kung NBI lamang mag-imbestiga. At kung NBI o ombudsman lamang mag-imbestiga, patago yan. Pwede magbigay ng pera, hindi na matutuloy yung investigasyon. O di kaya absuelto dahil magbibigay ng pera at labas sa mata ng publiko. Ang kagandahan dito, gagawin mo na investigation sa hearing sa Senate, kita lahat ng tao, at least alam ng ombudsman na alam ng lahat ng tao ang mga sinabi doon sa hearing bago nila sila mag-decision at hindi sila basta-basta mag-absuelto. Maganda naman na gano'n na lang kasimple. Di ba? Kaya nga, ayaw ko yung style ni Ben Tolpo na yan. Sa mga Tolpo na gusto nila, ombudsman lang mag-imbestiga. Hoy! Gusto nyo patago na investigasyon, ha? Ang Senate ang maganda kasi makikita ang investigation. Yun, habang nag-ante tayo ng ng tawag nito, ng iba pang mga audience. Kasi audience natin siguro busy sa panood sa iba. Sara Moca Reyes, magandang hapon at medyo paggabi na rin. At ang sa atin dito ngayon is ipapakita natin muna siguro ang mukha ang mukha ni San Pedro. So anyway, ito po ang tanong muna ni Jinggoy, ulitin lang natin kung medyo maganda na ang audience natin. Dapat paabutin ko muna mga 100. So, kapatid na Alexander Muhammad, engineer, happy anniversary. Sa magandang hapon, Brad. Tirador, okay. Dito lang tayo sa Metro Manila mag-celebrate ng MHU anniversary. Tapos, siguro lahat ng investigation, pati yung mga mabibigat na krimen, dapat isa publiko na. Isa publiko na kagaya ganito. Tapos, ang hearing sa mga malalaking kaso, kagaya kay Kibuloy, ay isa publiko na. Hindi na pwede na yun na ang korte ay itatago ng korte. Ano ba nang itatago ng korte diyan kung hindi naman mababago ang decision? Hindi naman mababago ang ebidensya. Kahit itago mo ang ebidensya o ipakita,
ibuyag niya, ganun pa rin ang mukha ng ebidensya. Ano bang kinatatakutan ng Supreme Court? Total, criminal case naman yan kahit sinasabi sa Constitution, the accused has the right to have an impartial and public trial. Oh, speedy, impartial, and public trial. Public nga eh. Ganyan, ngayon ang tinatawag dito, mga malalaking kaso natin din, tinatago sa mata ng publiko, kagaya niya ng Atimunan Massacre. Na nabasa ko decision, hindi ko nabasa, dapat pinapala-publish nila. Dapat pinapublic ng hearing. Kaya kita mo, nakalusot. Kung ako tatanungin mo, pasensya ka na, Colonel Marantan, talagang duda ako po sa desisyon ng mga desisyon ng judgment ng korte na inabsulto ka. Di po ako maniwala na absulto ka doon. Kung ako tanungin mo, guilty ka ron. Alam mo, ang depensa niyo po, with due respect to Colonel Marantan, na maging general ka na rin because of the acquittal of your case, ay ganito. Pinalabas mo na binaril ka sa hita. Tapos, kaya gumanti ang mga sa checkpoint na mga military, mga pulis. Ang mga military ng sundalo kasama nyo hindi nagpaputok ng baril sa checkpoint. Ang nagpaputok mga tao mo na mga pulis. So, sino bang magsasabi dito sa akin na pwedeng paniwalaan na binaril si Marantan natamaan sa paa, kaya niratrat ng kasama nila yung 3 Montero? Ubos lahat ang sa loob ng Montero. Grabe. Hindi po maniniwala, hindi po pwede mapapaniwalaan yan. Unang-una, checkpoint. May military nakatayo. May mga pulis nakatayo. Meron bang matapang na kahit armado pa sila sa loob, may matapang ba magratrat, babaril? Kasi ang kwento nilang depensa ni Marantan ay nang tumigil kuno yung 3 Montero sa checkpoint na sinet up nila na pabigla-bigla na checkpoint, hindi yung regular na checkpoint, ay lumapit daw siya. Paglapit daw niya, binaril sa paa siya matatamaan. Naku naman. Kung ako babaril lang naman ako, bakit sa paa kita patamaan? Hindi sa katawan na para patay ka na direkta. Mahirap paniwalaan yung judgment niyo, judge. Kung sino mang judge ng decision nito, you ought to be hanged on the streets. Oh, inaasar ako. Kaya wala talaga, yung katarungan sistema sa ating katarungan dito, wala talaga mangyari ito. Lagi na lang, alam to ni Engineer Alexander Muhammad, yung diskarte ng mga kwan dyan, yung mga ghost projects dyan. So ito ngayon, ang ipipicture ko po sa inyo, si Wawaw Builders. Alam mo yung Wawaw, di ba, Brother Alex? Ang Wawaw ay sa salitang Ilonggo, iyak, Wawaw Builders. Ngayon, nung tinanong kanina ni Jinggoy, tsaka ni Joel, si Jinggoy, tinanong, may ghost project ka ba? May ghost project ka ba? Kasi bago tinanong ni Jinggoy, kung may ghost projects, ang dami na ng ghost projects nakita na walang project tapos completed. Anong sagot ng may-ari ng Wawaw Builder, si Aribalo? Iyak, para mag-iyak, parang iyak, tapos hanggat sa uli, I invoke my right against self-incrimination. Aba, wala pa naman siyang kaso Bagay, pwede niya, karapatan niya yun. Okay lang yun. Kasi anything you say, you have the right to remain silent. Anything you say may be used against you. Pero at least yung reaction na yun po ay sapat na magbigay ng duda. Pero actually, dokumentado na. Tinanong din siya ni Joel, ang natatawa ko doon, si Joel Villanueva, nagtatanong siya, may ghost projects ka ba? Tapos, sinususpitsa ng tao, si Joel Villanueva, makipaglambutsingan sa district engineer ng District 1 ng Bulacan, na si Henry Alcantara, na nagpapatalo sa casino. Totoo ba yan ang Brad Alex Muhammad? Ito ba yan, mga district engineer, papatalo ng 100 billion isang gabi sa casino? Grabe. Ang dami niyang pera, ibig sabihin. Oh, happy birthday sa mga lahat ng wish you once.
Lubog na tayo sa baha. Oh, paano yun, MMDA engineer, Alexander Muhammad? What will we do? Kaya magkakanta lang tayo, rain, rain, go away, come again another day, little children want to play. So ito, pakinggan niyo po ang isa sa episode sa Senate hearing kanina na nakakatuwa. Nakakatawa, at nakakaasar. O, kasi isipin mo, puro lahat, halos lahat ng project ng Wawa Builders ay ghost projects. Ang halaga pa naman bawat isa, 100 million. Ang pera ba natin sa mga tax natin? Ayan, si Alexander Muhammad, ang sweldo niya, kinukunan pa ng tax yan. Kinuha doon, pambayad sa Wawa Builders. Ang salita ng Wawa sa salitang Ilonggo ay ibig sabihin, iyak. So, gawawaw ka, si Wawa Builders. Aribalo. Tingnan natin. Dito si Wawa Builders. Lahat ng MSU1s, happy 64th anniversary. Okay. Pakinggan natin siya, si Jinggoy. Or ghost projects. Bine-verify pa po namin. Trading, wow, and... May ganun. Paliwanag po dyan ng mga experts sa flood control. Bawat river po may kanya-kanyang hydrologic characteristic. Taga DPWH yan, si Cabral ata yan. Kaya hindi po... ang kaliwa, sa kanan niya, yung chief ng PCAB na puro mga binibenta nilang PCAB license, pati kategori. Pwedeng isang singular master plan. Hindi naman natin pinag-uusapan lamang ang mga ilog. Pinag-uusapan natin ang lahat ng problema. Kasi ngayon... Anyway, ang tanong dito ni Senator Amy, kung meron ba kada ilog sa buong bansa, meron ba kayong master plan? Natataranta sumasagot ng taga-DPWH. Yan talaga matataranta ka kung may tinatago ka. Hindi lang ilog ang nag-overflow kung ano-ano na nag-overflow. Kaya napunta tayo sa ilog at sa United National na ang sinasabi po ninyo hindi po pwede magkaroon ng iisa. Ano naman yung Unified Project Management Flood Control? Hindi nagkakaisa. Alam natin, sangkatutak na foreign financing. Ang foreign financing umaabot na ng 42% ng ating budget, bilyon-bilyon. Ang World Bank na binigay sa ating mga projects. Sina-harmonize ba yan? Talaga bang may ginagawa tayong harmonization ng local projects, national project, pati na rin yung ating bilyon-bilyon na mga foreign assisted projects sa flooding? Madam Chair, yung sa internal audit po, kung meron pong nandito po yung director ka na internal audit ng DPWH. Nandito, siguro po magandang kausapin natin. Internal audit, hindi naman nag-internal audit habang nako-construct. Anong klaseng internal audit? UPMO, yung Unified Project Management Flood Control. Si Director Mon Ariola pa rin yan. Siguro imbes na magsalita, mas maigi pang ipaliwanag niya kung ano ba ang nagagawa nitong bilyon-bilyon na hindi pa napapag-usapan kasi ang nakikita lamang namin yung nasa GAA. Paano pa yung bilyon-bilyon sa World Bank? Meron pa dyan yung ODA loans, meron pang ADB. Sangkatutak yan. Saan ba napupunta yan? Siguro mag-submit muna siya. Ibig sabihin, klaro po, kung halimbawa, nakaraan ang budget natin ay 6.3 trillion, tapos nakalagay po doon ang flood control projects ay umabot ng 248, ay ibig sabihin, billion. Ibig sabihin, marami pa palang ibang pundo na flood control na nakukuha sa mga bangko, sa World Bank, nakukuha sa International Monetary Fund, nakukuha sa ODA, sa JICA, nakukuha rin sa mga foreign funding agencies. So meron pala, marami palang pundo pagkukunan. Maigi pa Mon, ibigay mo na kaya yung listahan ng mga accomplishment. Kasi maraming nagtatanong na wala naman napupuntahan yan. By way of information, Chairman, may the committee request the expenditures vis-a-vis the accomplishment of the UPMO.
Noted. And Senator Amy, your 5 minutes is Over. over. Thank you very much. After that, I'd like to inquire about Na, the dito na, si Wawaw unprogrammed Builders. section. Maraming salamat po. And it's the turn of our very forgiving majority leader na kanina po ay talagang nagparaya na kasi mabuti naman ang kanyang puso. Ayan. Senator Joel. Napakabait po ng chairman natin, pero yung buong buhay ko dito sa Senado, halos isang dekada na, ngayon ko lang na-experience na pag nasa leadership ka, kailangan mong magparaya at maghintay. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, let me go straight to the point. No, we owe it to our people, especially my kababayan in Bulacan. May lumabas po na yung ghost projects, nakakainit na ng ulo yung flood control projects, and 3 taon na po yan dito sa Senado na tinatakel. Unfortunately, wala pa rin nangyayari. Yung 3 contractor, St. Timothy Trading, Wawaw, and ano yung isa? Sims Construction Trading. Wala Nandito po yata silang 3. SYMS dito. Hindi dumating. Hindi sumipot. Is any representative of SYMS here present? Wala. Yung SYMS, alam mo, yan yung And ano, we subpoena them already, Mr. Chairman. Yes. So yan yung may we'll, project sa sa Baliwag, Bulacan na pinuntahan ni BBM na wala man lang nakatayo kahit isa. It seems. the name this is deserving, ha? we will contempt the We will issue Oy! a warrant Ito, sabi, pakiulat, we will contempt. Anong klaseng English yan, the majority floor leader? What kind of English is that? Huh? That's more bitter. Ikaw naman, Senator, ayusin mo naman yung English mo, nakakahiya. Wala po lista dito, si Sindok yung. Di parang napka na. Hello? thank ito. you, Mr. Chair. But just the two, are they, yung time ko, muna. Yung St. Timothy, ayan, si Madam Roma. St. Timothy and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Categorically. Tapos yung Wawaw? Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Yan, Wawaw. Can you turn on the microphone, please? Bata pa, kawatan na. It's a yes or no question, sir. Yes lang, o di kayo, no. Tanong sa iyo, may ghost project ka ba? Wow, you're You don't looking, even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. Matapos mo nakawin billion, invoke the merit to remain silent? Sarap suntukin dito, The question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino nag utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw Builders? This is what I discovered. And
And the former secretary confirmed Ah. during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po Ano, namin, ano, Your Honor, ang ano kung meron po talaga. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Kunin ko yung parang Yes po, iba- Your You Honor. should know. litrato. Majority Leader, it's your time, ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi ang bira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. 31 billion pesos dito sa siyam na kumpanya na ito. Yung Sims at yung Wawaw Builders, at dun sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims, tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at 1.2 billion sa Bulacan. May I know from COA kung na-audit niyo po itong tatlo na itong binanggit ko na ito, na kumpanya? Sir, ito po yung mga na-subject for audit, fraud audit, especially for Bulacan po, sir, Your Honor. Yes, and nakita niyo may ghost project. Kaya hindi makasagot ito, eh. Opo. Can you confirm? Hindi ko pa po ma-confirm, Because sir, we're going dahil to get wala po we akong- subpoena already the Yes. document. So, Opo. can you confirm? Yes or Your no? Honor, wala po akong kopya nung audit highlights. 2025. Pasa ko sa'yo. Do you also audit itong pickup? Meron po tayong mga auditors assigned sa DTI, Your Honor, at may mga findings din po sila, kaya na-audit din po yung pickup po. I'll go with the pickup, no? Nandito si Dr. Dakay. Dr. Dakay, ilan kayo sa board? Can you just mention the names? Tatlo? Yeah, there are three of us, Your Honor. Engineer Ernie Bagaw, Engineer Arthur Escalante, and myself. Oh, yan. Okay. Kayong tatlo, Yan. Yan po si Kwan, si Dukay ba yan? Yan pong hepe ng pickup na binibenta nilang pickup license sa mga contractor. Kaya madali lang sila na makakuha ng quadruple A or triple A. Wala na sila kanila, wala nang sa ayos ang ginagawa. Dapat i-revamp yan. as board members ng pickup, are you also contractors, officers, or owners of companies that have government contracts with DPWH or LGUs, sir? Our company, Your Honor, does not have any projects with the DPWH. Kayong tatlo na members ng board. I have documents here to prove something, sir. Please don't lie to me, please. Yes, that's why Engineer Bagaw, AGB, and Arthur Escalante have projects with the DPWH. So meron, sir, your honors. Is that correct? Yes, the current pickup board members have construction contracts with DPWH, and I can show it to you later, LGUs and other government entities with their respective companies. Your answer is yes, right? Yes, Your Honor. So you don't think it's not right for you guys to have these contracts? For example, Dr. Dakay, as chairperson, associated po kayo dun sa Dakay Construction and Development Corporation. May projects po kayo with national and various local governments for public facilities like government buildings and schools. Si Engineer Bagaw, one of the top contractors ng flood control project, securing worth 7.7 billion. Si Engineer Escalante signed a contract with DPWH on behalf of his company in May 2022 while already a pickup board member. Are you aware of this, sir? Yeah. Yes, I'm aware of that, Your Honor. And there's nothing wrong with it? Actually, Your Honor, all of the members of the board of PICAP and the other boards in CIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in PICAP? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have,
but not anymore. And I will no longer belabor the issue. I think it's very clear, Mr. Chairman, what I'm trying to raise here. Yung sa DPWH, paano natin napiprevent yung pag-rent out o yung purchase ng... Sige, yan lang muna ang ating pag-usapan. No? Ang kasunod, babalik ako. At least, what is very clear here ay umiyak ang Wawaw Builders. Kung sa Ilonggo pa, ang ibig sabihin ng Wawaw, umiiyak. Wawaw! Ayan. Nang tinanong siya kung mayroon siyang ghost project, hindi siya makasagot. Simple yes or no. Ay, nako. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay nag-invoke ng kinatag na right against self-incrimination, ibig sabihin po ay karapatan mo yon. Yes, karapatan mo. Walang problema doon. But the problem is, yung pag-invoke mo ng ganon, nagbibigay na ngayon ng impression sa mata ng taong nakakakita na ikaw ay natatakot magsabi ng kahit no, magtatakot magsasabi kahit yes. Bakit? Pag sinabi mo no, anong ibig sabihin? Pwede kang ikulong sa kasinungalingan kung meron. Ngayon, pag sumagot ka ng yes, hindi ka na ikukulong ka naman sa pamagitan ng paglabag sa batas na magkakaroon ka ng falsification of projects. Pinalabas mo na may proyekto, wala. Ibig sabihin, yung mga sagot na I am invoking my right against self-incrimination, yes, that is your right. And you have the right to remain silent. Dagdagan ko pa yan. But then, it's your risk. Pagdating nun, pag pinresenta ang ebidensya laban sa iyo, what will you say? Ayun po. So, ibig sabihin lang, sa mata ng logical answer, kaya lang kung hindi nga lamang yan karapatan sa Constitution, ay pwede mo siya ng babanatan. Kaya lang karapatan niya sa Constitution yung ganun. So, what is important is, alam na natin, transparently, nakikita ng publiko kung ano po nangyari. Kaya nga, yan po ang aking ini-insist. Hindi po ako papayag na ombudsman lang, o NBI o kung ano ang mag-imbestiga. Kailangan, bago sila mag-imbestiga, i-Senate hearing muna at ayaw ko sa Kongreso kasi mga kontraktor na congressman nandun, kadami-dami. Kaya dito na sa Senado, at least yung tanungan nila dyan, marami sila magtatanong. Yung i-check, kinukontra dito si Joel Villanueva, alam ko meron ding duda sa kanya, but then he cannot escape the fact na marami ibang mga senador magtatanong at lalabas din lahat. So, after that, saka palang ibibigay ang report ng hearing papunta sa ombudsman. Gaya ng ginawa ni Amy sa hearing tungkol doon kay Torre, tungkol kay Remulla, nung binigay sa ombudsman. So, hayaan natin ang ombudsman magtatapos niyan. Umpisahan ng Senado. Yan ang gusto ko pangyari. So wawa naman si Wawaw. Sabi ni Sara Moca Reyes, wawa naman si Wawaw. Halatang guilty. Ferdinand de los Santos, the culprit for accrediting. Yun ang mag-pick up na yun. Diyan din, isa rin ang padagdag dyan sa krimen kasi hindi sila magkaroon ng kontrata kung hindi sila quadruple category. So, Ferdinand de los Santos, conflict of interest. Pero mo contractor sila tapos pick up members pa. AFP Placido. Attorney, dapat yung contractor matanggalan ng pick-up license ng hamon kasi matanggalan daw ng license dahil marami daw sila license. So, Mani Ibanator, magandang gabi po sa inyo katoto. Denby Ilasyon, si Pastor Joel, kasama na sa listahan. Yung nga, baka natakot si Wawaw sumagot kasi nakatingin siya kay Pastor Joel. Len Bidico, Wawaw na ang Wawaw Builders. Momagjer, di makasagot ka Toto by may ghost projects, dapat pati attorney nila kasuhan. Consider. Denby Ilasyon, good evening. Doc Toto, kausing kawawa naman si Arevalo, dapat magsabi siya ng totoo. 3 na senador. Yun lang, takot siya kaya pala umiyak siya, nakatingin siya sa mga senador. Edgar Nacion, aray ng Panginoon, lisensya niyan. Kaya, di makasagot. Pinahiram ang lisensya. Ang problema nga sa totoo lang, pinahiram niya ang lisensya niya
Tapos ang humiram ng lisensya, binayaran na siya, hindi rin nag-project. Yan ang problema. Sabihin ng nag-project, iyaan mo siya yung hahabulin, hindi tayo. Pero nakuha na yung pera. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening. Ferdinand San Juan, good evening. Tapos Gregorio Babaran, I move. Si Robin Padilla yun, tsaka si Lito Lapid. Tapos BBS Las Vegas, talagang ginamit lang yan si Wawaw. Na sa totoo lang, ginamit ito, ang gumamit man yung mga congressman, Mil NSG, Engineer Tirador, Kalami, Gyud, pangtirahon nila, lami, bitaw. Ipa-firing squad sila sa Lunita. Tapos doon na lang sa Mama Sapano pang firing squad. Bangis 2.0, no pro China. Tapos Alexander, paano makakalusot yan ng mga ghost projects na yan? Yan, alam mo yan kung paano makalusot. Ibig sabihin, pinalusot ng CAO, Quality Assurance Unit. At ng Regional Monitoring. Tama, kabisado ni Attorney Engineer Alexander Muhammad kasi dating DPWH siya. Okay sa Cabo, dako, iba na mag-umpisa na naman ngayong buwan ang La Nina. Nako, delikado. La Nina pa naman. Happy anniversary, Alexander Muhammad. Happy anniversary sa lahat ng MSU1s. Paulo Romasanta, pareng Paulo Garson, attorney, yung mga pera ng mga kontraktor sa mga high-end condo na sa BGC. Tama ka. Los Acompañado, good evening. Sara Muca Reyes, true or lies, napakinggan ng lahat. Alexander Muhammad, isang magandang hapon. Brad Toto, Tirador, salamat. Sara Muca. Kasi ngayon, laging umuulan. Siguro magkakanta ko sandali para kay Romel Bingson. Ikanta na lang nila ang mas mataas na pagbasbas sa kanila. Tama. Pag kumanta sila, ang kakanta nila, Mutya ka, sabi, Mutya ka, baliling, stuck on you. Ocean deep, baliling, stuck on you. So yan na lang, mas stuck on you sa ulan. Darating naman ang La Nina, baha na naman. Patay na naman tayo nito. So, babalik tayo. Paalam.